isang nakagigimbal na balita mga kaibigan dahil ang Russia ay nag-deploy na ng missile malapit sa teritoryo ng United States of America. At dahil sa pagsugod na ito ng Russia malapit sa teritoryo ng United States of America at na-deploy na ang mga missiles na nagpapadyang anytime ay sasabog sa United States of America, ay hindi nagpatalo ang United States na magpadala rin ng isang nuclear-powered fast attack submarine malapit sa Cuba, sa teritoryo kung saan nag-deploy ng missile ang Russia. Magsisimula na ba ang World War III? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nakita ng Cuba ang sarili na muling naging isang larangan ng digmaan para sa hidwaan ng United States at Russia. Ilang araw na ang nakalipas, isang Russian nuclear submarine ang dumaong sa Havana. Ngunit kagabi lamang, isang nuclear-powered fast attack submarine na tinatawag na USS Helena ang dumating sa Cuba. Ang USS Helena, isang Los Angeles-class submarine na dinisenyo para pabagsakin ang iba pang submarino, ay dumating sa Cuba. Hindi ito dumaong sa Havana kundi sa US Naval Base sa Guantanamo Bay. Ang Guantanamo Bay, kilala rin bilang Gitmo, ay parehong naval base at isang infamous na bilangguan kung saan pinahihirapan ng United States ang mga tao dahil hindi pinahihintulutan ang torture sa teritoryo ng Amerika. At dito umiigting ang tensyon. Sinabi ng Amerika na ang pagdating ng kailang submarine ay isang routine stop na plano na nila ng ilang linggo at ipinaalam sa mga otoridad ng Cuba. Ngunit sa labas, tila ba isang hamon sa Russia, isang pahayag na kahit ano ang kayang gawin ng Russia, kaya rin nilang gawin. Ang Russia ay nagpadala ng kanilang warship sa Cuba bilang tugon sa mga aksyon ng Amerika. Sinabi ng Moscow na ito lamang ang paraan upang makuha ang atensyon ng kanluran. Ngunit ang ganitong uri ng pagpapakita ng lakas ay naglalapit sa mundo sa gilid ng pagkawasak. Nagkaroon ng debate sa loob ng United States kung dapat ba nilang ituloy ang pagpapadala ng submarine sa Cuba. Sa huli, nanaig ang ego kaysa sa common sense. Hindi nila nais na ang foreign movements ay makaapekto sa kanilang routine deployments. Ang Cuba at ang US ay hindi magkaibigan, ngunit may base ang US sa bansa. Noong 1903, pinirmahan ng Cuba ang Guantanamo Deal na nagbibigay ng base sa US magpakailanman para sa ilang libo kada buwan. Ngunit gusto ng Cuba na isara ang base na ito ng dekada na, ngunit tumanggi ang Amerika. Nung nakaraang mga araw, isang bagong manlalaro ang pumasok sa eksena. Ito ang Canada. Nagpadala sila ng Navy Patrol sa Havana kung saan nakadock ang mga Russian warships. Sinabi ng Canada na ito ay isang routine visit, ngunit mukhang ito ay isang mapanlinlang na hakbang. Ang mundo ay tila nagbabalik sa Cold War era. Habang ang mundo ay nagmamasid sa tumitinding tensyon sa pagitan ng United States at Russia, isang bagay ang malinaw. Ang susunod na hakbang ng alinmang bansa ay maaring magdala ng isang inaasahang pangyayari na magbabago sa kasaysayan. Ano ang susunod na mangyayari? Magpapatuloy ba ang ganitong klaseng laro ng kapangyarihan o may mas malalim pang lihim na nakatago sa ilalim ng karagatan ng Cuba? Halika, abangan natin ito. Roma 12 verse 18. Kung maari, hanggat makakaya ninyo, mamuhay kayo ng mapayapa. Mamuhay kayo ng payapa sa lahat ng tao. Sa harap ng mga balita tungkol sa hidwaan sa pagitan ng mga bansa, tulad ng tensyon sa pagitan ng United States at Russia sa Cuba, tayo ay pinalalahanan ng kasulatan na hanggat maaari, mamuhay tayo ng payapa sa lahat ng tao. Ang ating pananampalataya ay nagtuturo sa atin na magsikap para sa kapayapaan at pagkakasundo kahit sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan. Ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na ang kapayapaan ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo na maging mga tagapamagitan ng kapayapaan, nagsusumikap na magdala ng liwanag at pagmamahal sa isang mundong puno ng kaguluhan at hidwaan.
Habang tayo ay nahaharap sa mga balita ng hidwaan at tensyon, tayo ay nihikayat na suriin ang ating mga sariling puso at tanungin ang ating sarili kung paano tayo maaaring maging isang instrumento ng kapayapaan sa ating mga sariling buhay. Naway palaging maghari ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso at naway ito'y magbigay ng isang lakas at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, kami po ay dumudulong sa inyong banal na presensya ngayong araw na ito. Bitbit ang mga puso na puno ng pangamba at takot dahil sa mga kaganapan sa aming paligid. Ang mga balita tungkol sa tensyon at hidwaan sa pagitan ng mga bansa tulad ng Amerika at Russia sa Cuba ay nagdadala ng pangamba sa aming mga puso. Ngunit Panginoong Diyos, kami ay naglalapit sa inyo sapagkat alam namin na kayo ang aming takbuhan at kalakasan sa mga oras ng kaguluhan. Kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga pusong nababahala at nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Aming Ama, idinadalangin po namin ang bawat taong nanonood ng mga balitang ito. Naway yakapin niyo po sila ng inyong walang hanggang pag-ibig at kapayapaan sa bawat pamilyang apektado at nag-aalala. Naway maramdaman nila ang inyong presensya na nagbibigay ng katiwasayan at kalakasan. Panginoon, alam po namin na kayo ang may kontrol sa lahat ng bagay. Naway bigyan niyo po kami ng karunungan na maunawaan na ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng inyong mas mataas na plano. Tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo ng buong puso at manatiling matatag sa aming pananampalataya. Ipagkaloob niyo po sa amin ang kapayapaan na nagmumula sa inyo lamang at naway ang kapayapaang ito ay maghari sa aming mga puso at isipan. Patuloy niyo po kaming gabayan at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat at sa inyo po kami umaasa ng buong puso. At salamat Panginoon sa pagiging Panginoon po namin at tagapagligtas. At salamat sa pagtinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala upang maging karapat-dapat po kami sa inyong banal na harapan, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.